Ngayong araw, inilabas na ang detalye ng pag-uusap ng delegasyon ng Ukraine at Amerika sa Florida. Ayon sa mga ulat, tinalakay ng Amerika at Ukraine ang usapin ng mga bagong hangganan matapos ang digmaan at ang desisyon ng Ukraine na hindi sumali sa NATO. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hiwalay na one-on-one na pagpupulong si Rustem Umerov, pinuno ng delegasyon ng Ukraine, at si Steve Witkoff para talakayin ang isyu ng teritoryo. Tiniyak ni Umerov na may posibilidad na makamit ang kapayapaan habang pinananatili ang mga probisyong konstitusyonal. Sa totoo lang, patibong ang depinisyong ito. Sinabi ng mga kinatawan ng Amerika at Ukraine na naging produktibo ang mga pag-uusap sa Miami tungkol sa pagpapatigil ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Ngunit nanatiling hindi nareresolba ang mga mahahalagang isyu. Halimbawa, sinabi ng mga kinatawan ng Ukraine sa negosasyon na hindi posible ang pag-atras ng tropa mula sa hindi okupadong Donbas. Ipinabatid din ng Amerikano sa delegasyon ng Ukraine ang posisyon ng Moscow na hinihiling ang ganap na pag-atras ng puwersa ng Ukraine mula Donbas. Gayunpaman, sa White House at sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, sinabi nila na di umano'y naging matagumpay ang mga negosasyon at ngayon ay kailangan na lamang makuha ang pagsang-ayon mula sa diktador ng Rusya na si Vladimir Putin. Optimistiko si Trump at sinabi niyang may magandang tsansa ng kasunduan para matigil ang digmaan ng Rusya sa Ukraine. May lumabas pang mahahalagang detalye ng negosasyon na hindi nabanggit kahapon, gaya ng legal na patibong para sa atin sa mga usapang ito. Iyan ang nais kong pag-usapan natin ngayon. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description, doon kami agad naglalathala ng mga bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Maraming platforma doon, piliin lang ang pinakakomportable para sa inyo. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Pagkatapos ng halos 5 oras na negosasyon sa Miami, sinabi ni United States Secretary Mark Rubio na kahit may ilang hindi pagkakaunawaan, nakita ng Estados Unidos ang malaking progreso para matigil ang digmaan ng Rusya sa Ukraine. Gayunpaman, ayon sa isang mataas na opisyal ng Ukraine, may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan ng hinihingi ng administrasyon ni Trump mula sa Ukraine at ng mga bagay na handang tanggapin ng mga autoridad sa Kyiv. At kahit pagkatapos ng mga negosasyon kahapon sa Florida, nananatili pa rin ang hindi bababa sa 3 mahahalagang larangan kung saan may malalaking hindi pagkakaunawaan. Mga hindi pagkakaunawaan na pwedeng makatulong o makasagabal sa negosasyon ng pagtigil digmaan. Una, ang mahalagang tanong ay kung ibibigay ng Ukraine ang mga pangunahing teritoryo sa Donbas, kabilang ang sinturon ng mga kuta, mula sa mga mabibigat na nababantayang lungsod at bayan na itinuturing na napakahalaga para sa seguridad ng Ukraine at pag-aari ng Estados Unidos. Iminumungkahi nilang isuko ng Ukraine ang mga teritoryo sa mananakop at gawing demilitarisadong zona na kontrolado ng mga Ruso. Pangalawa, ang kontrobersyal na mungkahi ng United States na limitahan ang armadong puwersa ng Ukraine sa 600,000 katao. Pinag-uusapan pa rin ang isyong ito. At syempre, hindi rin pumapayag ang Ukraine na talikuran ang pagsali sa NATO. At parang ang tanong, ano pa ba ang pwedeng pag-usapan ng 5 oras? Dito mismo nakatago ang pinakamapanganib na bagay. Ayon sa Wall Street Journal, sinabi ng isang opisyal ng Amerika na tinalakay sa negosasyon ang posibleng petsa ng bagong halalan sa Ukraine at ang posibilidad ng pagpapalitan ng teritoryo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bukod pa rito, nanatiling hindi pa nareresolba ang mga tanong tungkol sa uri ng seguridad na garantiya para sa Ukraine mula sa Amerika at kanluran. At tanong din kung itutuloy ng Kremlin ang paghingi ng internasyonal na pagkilala sa mga teritoryong sinakop mula simula ng malawakang pananakop. Gayunpaman, lilipad ngayon sina Steve Witkoff, espesyal na sugo ng Amerika, at Jared Kushner, manugang ni Pangulong Trump, patungong Rusya para ipagpatuloy ang negosasyon sa mga Ruso.
Sa Martes, makikipagkita na sila kay Putin. At sa parehong oras, hindi rin malinaw kung handa ba mismo si Putin na magbigay ng mga konsesyon na magpapahintulot sa magkabilang panig na sumang-ayon sa mga kondisyon ng kapayapaan. Noong nakaraang linggo, muling hiniling ni Putin na i-withdraw ng Ukraine ang lahat ng tropa nila mula sa Donetsk at Luhansk, pati na sa mga lugar na hindi kontrolado ng mga Ruso. Ayon sa ulat, sinabi ng kinatawan ng Ukraine na hindi posible ang pag-withdraw ng tropa mula sa hindi okupadong Donbas para sa kapayapaan. Hindi posible ang ganitong hakbang dahil sa mga konstitusyonal na limitasyon, opinyon ng publiko sa Ukraine, at hindi tugma ang ganitong kahilingan sa totoong sitwasyon. Kaugnay nito, nananatiling hindi nagbabago ang posisyon ng Kyiv. Ang diskusyon tungkol sa mga teritoryo ay dapat magsimula lamang sa kasalukuyang linya ng pagkakahiwalay. Sa madaling salita, hindi basta-basta isusuko ng Ukraine ang mga teritoryo nito sa mga Ruso. Kasabay nito, isinulat ng Cable News Network ngayong araw na tinalakay ng Estados Unidos at Ukraine ang isang senaryo kung saan de facto natatalikuran ng Kyiv ang pagsali sa NATO. CP. Nakasulat, mga senaryo kung saan epektibong ipagbabawal sa Ukraine ang pagsali sa alyansa bilang resulta ng mga kasunduang kailangang direktang pag-usapan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng NATO at ng Moscow. Kasabay nito, hindi rin pipilitin ang Ukraine na opisyal na talikuran ang hangaring ito. At ito ang pinakamapanganib na legal na patibong na maglalagay sa Ukraine sa napakahirap na internasyonal na posisyon sa hinaharap. Ipinaalala ng delegasyon ng Ukraine na nakasaad sa kanilang konstitusyon ang layuning maging miyembro ng NATO at ang pagbabago nito para lang sa kasunduang pangkapayapaan ay magiging masamang halimbawa. Ngunit kung ang Estados Unidos ng Amerika ay makakamit ng mga kasunduan sa Russia sa bilateral na paraan o kung nais ng Russia na makakuha ng ilang garantiya mula sa NATO sa multilateral na paraan, hindi isasali ang Ukraine sa proseso ng paggawa ng desisyon tungkol sa pagpasok o hindi pagpasok ng Ukraine sa NATO. Nananatili pa rin sa konstitusyon ng Ukraine ang layunin na sumali sa NATO kahit wala na itong saysay mula noon. Gaya rin ito ng hindi pagkilala sa okupasyon ng mga teritoryo pero tinatanggap ito de facto, tulad ng pagkilala ng Estados Unidos sa kontrol ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Magdudulot ito sa hinaharap ng isang napakadelikadong sitwasyon. Sa pagdaan ng panahon, magbabago ng malaki ang anyo ng Ukraine sa mundo. Malinaw na paglipas ng mga taon, maaaring kilalanin ng mismong United Nations Security Council na ang Donetsk at Luhansk na mga rehiyon ay di umano'y mga teritoryo ng Russia. Ukraine lang ang tumatanggi at hindi kumikilala nito. At siyempre, pagkatapos nito, magiging napakahirap na ang anumang botohan sa parehong United Nations tungkol sa isyung ito. Kaya pansamantalang solusyon lang ito sa kapayapaan. Ngunit sa hinaharap, delikadong bitag ito. At ito ang sinabi ng negosyador ng Ukraine na nagsalita ng hindi nagpapakilala sa mga Amerikanong media. At ito ang kanyang sinabi, handa ang mga Amerikano na pakinggan ang aming mga argumento. Iba ang usapan kasi lagi nilang sinasabi, maaari kayong tama, pero may kabilang panig din na may ibang hinihiling. Bilang tagapamagitan, tungkulin naming tiyakin na magkasundo kayo ng mapayapa. Maaari mong ipaliwanag ng lohikal ang iyong posisyon ng paulit-ulit, pero kung ang kabilang panig ay nagsasabing hindi, ano pa ang magagawa natin? At pagkatapos, binanggit ng Cable News Network ang isang pahayag mula sa isa sa mga opisyal ng Ukraine na siyang nagpapaliwanag ng mismong legal na patibong na gusto nilang ipasok tayo. CP, ang pagsuko ng hindi okupadong Donbas ay lampas sa makatwiran dahil lubos nitong pahihinain ang depensa ng Ukraine at magpapataas ng banta ng agresyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang mga posibleng paraan upang mapanatili ang konstitusyonal na kalagayan at matiyak ang seguridad ng Ukraine. Ibig sabihin, kasalukuyang naghahanap lang sila ng mga paraan ng paglalagay ng salita na magpapahintulot na maisakatuparan ang planong Amerikano, pero sa paraang hindi ito magmumukhang legal na kabiguan. Ibig sabihin, sa saligang batas ng Ukraine, nananatili ang lahat. Hindi kailangan ng referendum, pero de facto may mangyayaring iba. Kung paano si Kelyu ay nasasakupan ng mga bagong halal na panahon. At makikita mo na ang Ukrainian magsisimula na ang pagpuno ng mga teritoryo. Tama,
Ayon sa mga konseptong ito tungkol sa negosasyon, si Umerov ay nagkaroon pa ng isang pagpupulong kay Steve Witkoff na sila lang dalawa. Pagkatapos, tinawagan ni Umerov si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para ipaalam ang lagay ng negosasyon. Ngayong araw, makikipagkita si Umerov kay Zelensky sa Paris para iulat ang detalye ng negosasyon na pag-uusapan ni Zelensky kay Macron. At ngayon, naganap na ang pagpupulong nina Zelensky at Macron. Sumali rin sa kanila si Keir Starmer, ang punong ministro ng United Kingdom. At sa pamamagitan ng telepono, nakipag-usap din sa kanila sina Rustam Umerov at Steve Witkoff. May isa pa silang hiwalay na pagpupulong ngayong araw, silang dalawa lang. Nagsimula na ang mga pag-uusap hindi lang sa maliit na grupo kundi tete-a-tete. Sinabi ni Macron na Ukraine lang ang dapat magdesisyon sa usaping teritoryo, walang pamimilit. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon. Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.